Isipin ang eksena, nakarating ka sa isang nagniningning na hapunan ng pamilya, ang iyong mga anak ay malinis, ang iyong puso ay magaan pagkatapos ng mahabang panahon nang hindi nakikita ang lahat ng magkasama. Ngunit kung ano ang dapat na isang gabi ng pagtawa at yakap ay nagiging isang malupit na bitag sa loob ng ilang minuto. Iyon mismo ang nangyari sa akin 3 linggo na ang nakalilipas. At ang paghihiganti na inihanda ko para sa kanila? Malamig tulad ng taglamig ng Siberian. Ang pangalan ko ay Gata. Ako ay 34 taong gulang, may 2 anak, Anglika, 8, at Igor, 10, at isang buhay na, pagkatapos ng diborsyo, ay naging isang gawaing pinansyal na juggling. Nagtatrabaho ako bilang isang nurse, kumukuha ako ng labis na paglilipat, binibilang ko ang bawat sentimo. Alam ito ng aking pamilya. Nakita mo kung paano ako nagpupumilit, kung paano ako tumanggi sa mga imbitasyon dahil hindi ko mababayaran ang bayarin. Kaya't nang tumawag ang aking kapatid na si Jana tungkol sa isang malaking hapunan ng pamilya sa Romana, ang magarbong restoran ng Italia kung saan ang isang ulam ay nagkakahalaga ng sweldo ng aking araw, agad akong hinala. Huwag kang magpalaki, Gata, iginiit niya, na may tono na condescending na lagi niyang ginagamit kapag binabaliwala niya ang aking mga problema. Nawawala ka ni nanay, nais niyang magkasama ang lahat. Siya ang nagbabayad, huwag mag-alala. Narito ang unang tanda ng babala, ang aking ina, si Tamara, ay ang reyna ng mga promo ng supermarket. Bilhin lamang kung ano ang may diskwento sa iyong card ng katapatan. Hindi ako ang tipo ng tao na magbabayad para sa hapunan sa isang lugar kung saan ang pagpasok ay nagkakahalaga ng higit sa aking singil sa kuryente. Ngunit ako, tanga, hayaan ang pananabik na magsalita ng malakas. Natapos ko ang paggastos ng huli ng aking matitipid sa disenteng damit para sa mga bata walang magarbong, mga bagay lamang na ibinebenta sa mall na naging mahusay na bihis sa kanila sa unang pagkakataon sa mga buwan. Sa araw, naghanda ako tulad ng hindi ko nagawa sa mahabang panahon, buhok, makeup, ang aking mga anak ay hindi nagkakamali. Mukha kaming isang normal na pamilya, sa kabila ng pahayag ng bangko na sumisigaw kung hindi man. Ang Romana ay isa sa mga lugar na nagpapasaya sa iyo sa pamamagitan lamang ng paglalakad doon. Madilim na kakahuyan, malambot na ilaw, mga naghihintay na nagbubuhos ng alak na sigurado akong nagkakahalaga ng higit sa aking upa. Nang makapasok ako, naramdaman ko na tulad ng isang panghihimasok. Ang receptionist, na may isang ngiti mula sa isang magazine, ay dinala kami sa isang malaking mesa sa likuran ng silid, nakalaan para sa 15 katao, na may mga puting tablecloth, makintab na baso at napkin na nakatiklop sa mga swans. Lahat maganda. Hanggang sa pagkatapos. Iyon ay nang makita ko ang aking pamilya. Lahat ng tao doon, ngunit kumikilos tulad ng ninakawan lamang nila ang isang bangko. Bumangon ka, grab ang iyong Amerikana, pack ang iyong bag, furtive glances at crooked smiles. Ang aking kapatid na si Miguel ay nag-poke kay Dimitri, at ang dalawa ay tumawa na parang nagbabahagi ng isang pribadong biro. Ang aking ina, na may isang ngiti na plaster sa kanyang mukha, ay dumating upang kunin ako na parang ako ay isang takas. Gata, natutuwa ako na narito ka. Umupo ka rito, mahal. Ang iba ay may isang hindi inaasahang kaganapan, ngunit babalik sila. Sinubukan kong maunawaan. Tanong ko. Pinilit ko. Wala. Si Jana, ang aking kapatid na babae, ay hindi lumapit, inayos niya lang ang kanyang jacket at lumakad na usap ng animated sa kanyang pinsan na si Alain, silang dalawa ay nanonood sa akin mula sa sulok ng kanilang mga mata. Ang aking ina, bago mawala sa likuran ng grupo, kahit na may nerbiyos na sabihin, mag-order ng ilang juice para sa mga bata. Hindi ito magtatagal. Makalipas ang 20 minuto, isang waiter na may mukha tulad ng kinasusuklaman niya ang buhay na lumapit sa isang bagyo na bagyo. Ang ginang na umalis lamang ay humiling na ibigay ito sa iyo. Sa loob. Ang account. 27,000 reais. May mga cents. Noon tumawag si Jana. Narinig ko ang pagtawa sa background, ang buong pamilya na nagagalak sa aking kasawian. Salamat sa hapunan, maliit na kapatid. At ito ang aking ideya. Naghang ako. Ano ang susunod kong ginawa? Sabihin nating natutunan nila ang mahirap na paraan kung ano ang kagaya ng paglalaro ng apoy.
Dahil kapag sa tingin mo ay pupunta ka sa isang simpleng pagtitipon ng pamilya, ngunit ikaw talaga ang biktima ng isang maliit na ambush, ang paghihiganti ay hindi lamang tama, ito ay isang gawa ng sining. At ang akin, ito ay napakahusay na naisakatuparan na, hanggang sa araw na ito, walang sinumang mailakas ng loob na tumingin sa akin sa mata. Ang pamilya ay napuno sa bangketa, nag-chat na nasasabik, habang ang ilan ay nagnakaw sa akin sa bintana. Tumawa sila. Tumawa sila na parang iyon ang pinakamahusay na pagpapakita ng gabi. Lumapit ang waiter sa mesa, isang binata sa kanyang unang 20s, kasama ang sapilitang sigasig. Iyon lamang ang mga nagtatrabaho sa serbisyo ng customer ay maaaring makabisado. Magandang gabi. Maaari ba akong mag-alok sa iyo ng ilang inumin? Tiningnan ko ang aking mga anak na nanonood ng eksena na may pinaghalong pag-usisa at kakulangan sa ginhawa. Bigyan mo lang kami ng ilang minuto, mangyaring. Naghihintay kami para sa natitirang pangkat. Tumango siya ngunit nag-atubili. Pasensya na, ngunit sigurado ka bang babalik sila? Nakita ko ang isang malaking grupo na umalis dito ng ilang sandali. Ang puso ay lumaktaw ng isang matalo. Babalik sila, sagot ko, kahit na alam ko na hindi nila gagawin. 15 minuto. 20. Ang pamilya sa bangketa ay nagkalat, bawat isa ay pupunta sa kanilang sariling paraan. Ang aking ina, walang tanda. Ang anglika ay nagsimulang lumipat sa kanyang upuan, walang pasubali sa menu ng mga bata na dinala ng waiter. Tanong ni Egor, tuwing 5 minuto, kung babalik ang iba. Ginulo ko siya ng mga pilay na dahilan dahil hindi ko naintindihan ang nangyayari. Hanggang sa bumalik ang parehong waiter, sa oras na ito na may isang napahiya na ekspresyon. May hawak siyang isang briefcase ng katad, ang uri na nagdadala ng bayarin. Paumanhin, bulong niya, ibinaba ang kanyang tinig na parang natatakot siya na maririnig ng ibang mga customer. Ang ginang na narito dati, isang mas matandang babae na may kulay, abo na buhok aking ina. Tumahimik siya. Binayaran niya ang bayarin ng kanyang grupo at umalis, ngunit hiniling kong ibigay ito sa ginang. Inilagay niya ang folder sa mesa. Nanginginig ang aking mga kamay habang binuksan ko ito. Sa loob, isang tseke. Hindi lamang anumang tsek, isang detalyadong accounting sa halagang 27,300 rubles. Paralisado ako. Tumanggi ang utak na iproseso ang mga numerong iyon. 27,300 rubles. Para sa pagkain hindi ako nag-order, para sa alak hindi ako uminom, para sa isang partido na tila naganap habang ako ay nag-parking ng kotse sa susunod na kalye. Hindi ko maintindihan, stammered ako sa waiter. Ano yun? Mas hindi siya komportable. Sinabi ng babae na sakupin mo ang bahagi ng panukalang batas para sa talahanayan na ito. Inutusan nila ang ilang mga nagsisimula, pangunahing pinggan, dessert, alak tea. Ang mga piraso ay nagsimulang mahulog sa lugar, nagmamadali ang pag-alis ng aking ina, ang iwasan na hitsura, ang pagpilit na manatili akong nakaupo, naghihintay. Pinlano nila ito. Ang aking sariling pamilya ay nagtakda ng isang bitag upang iwanan ako ng bayarin. Nanginginig ang mga kamay, kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko ang aking ina. Natapos ang tawag. Para sa aking ama. Natapos ang tawag. Si Mikhail, Dmitri, maging si Chaliuda, lahat sila ay hindi pinansin o nakabitin sa akin. Hanggang sa wakas, sumagot si Yana. Sa ikatlong sing-sing. Narinig ko ang pagtawa sa background, nasasabik na mga tinig, ang tunog ng isang pagdiriwang ng buo. Agate. Ang kanyang tinig ay tumulo ng isang kasinungalingan na kasinungalingan. Kumusta ang hapunan? Yanka, ano ang magkantot? Hindi ko na makontrol ang sarili ko. Nasaan ang lahat? Bakit ako narito na may bayarin para sa 27,000 robles sa aking kamay? Pinakawalan niya ang isang malakas na pagtawa, halos choking. Salamat sa hapunan, maliit na kapatid. At, sa pamamagitan ng paraan, ito ay ang lahat ng aking ideya. Naisip namin na oras na para sa iyo na talagang mag-ambag sa pamilya, sa halip na mabuhay sa gastos ng iba. Ang ingay sa background ay tumaas. Natatawa sila. Lahat ng mga ito. Ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang, tiyuhin, pinsan, ang cream ng pananim na masaya sa aking gastos. Kamchatka crab, masarap.
At inutusan ni nanay na si Chayanti na lagi mong tinitingnan sa listahan ng alak na maihitsura na hindi mo kayang bayaran. Ngayon ay magbabayad ka na, di ba? Marami pang pagtawa. May sumigaw sa background, sabihin mo sa kanya na mamatay ang mga dessert. Naghang ako. Nanatili ako doon, sa restaurant, kasama ang dalawang bata na nakatingin sa akin ng takot. May hawak na tseke na hindi ko mababayaran. Sa aking account 600 rubles. Ang espesyal na tseke halos pagod. Ginugol ko lang ang aking huling pagtitipid sa disenteng damit para sa sinumpa na hapunan, at ngayon kailangan kong magbayad para sa isang piging para sa isang pamilya na hindi man lang na naghintay sa akin. Ang waiter ay lumibot sa gilid, malinaw na naghihintay ng isang desisyon. Ang mga customer sa mga kalapit na talahanayan ay nagsimulang tumingin sa bawat isa. Tumigil si Anglika sa pag-doodling, nanlaki ang kanyang mga mata. Napuno ng pagkabalisa. Mommy, bulong niya, may problema ba tayo? Ito ay pagkatapos na ang isang bagay sa loob ko ay nag-click. Hindi ito sumabog. Hindi siya nag-panic. Froze. Crystallized. Inisip ng aking pamilya na maaari nila akong ipahiya. Akala niya ang aking mga paghihirap sa pananalapi ay isang biro. Akala niya mapahiya niya ako sa harap ng aking mga anak. Wala silang ideya kung sino ang kanilang pakikitungo. Umiti ako sa waiter. Paumanhin, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang minuto? At posible bang tawagan ang manager? Ang babaeng lumitaw ay si Violeta Genadievna Redionova, sa kanyang mga 40s, profesional na postura, matalim na mga mata. Ipinaliwanag ko ng mahinahon ang sitwasyon, point sa pamamagitan ng punto, kung paano ayon ang aking pamilya na iwanan ako ng panukalang batas, kung paano hindi ko iniutos o natupok ang anuman dito, kung paano ito tila isang masamang biro. Humihingi ako ng paumanhin na kailangan mong dumaan doon, anya, pagkatapos makinig sa akin. Sa kasamaang palad, ang babaeng nag-organisa ng hapunan ay malinaw na magdala ka ng bahagi ng gastos. Naiintindihan ko, tumango ako. Ngunit tulad ng nakikita mo, mayroon akong dalawang maliliit na bata dito, at malinaw na hindi ako naroroon sa pag-order o pagkonsumo ng lahat ng ito. Mayroon bang magagawa? Tumingin si Violeta Genadievna kay Angelica at Igor, hindi gumagalaw, nabigla sa pinangyarihan. Lumambot ang mukha niya. Tingnan natin kung ano ang maaari nating pag-ehersisyo, anya. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Habang wala na siya, tumawag ako. Hindi para sa pamilya, tapos na ako sa kanila. Tumawag ako ng Anyuta, ang aking kaibigan na may matagumpay na din. Pagkatapos, si Elizabeth, isang mamamahayag para sa isang lokal na portal. Sa wakas, si Regina, isang malayong pinsan na palaging kinasusuklaman ang panig ng pamilya ng kanyang ina at nagpapatakbo ng isang bombastic channel sa Yandex.Zen. Nang bumalik si Violeta Genadievna, mayroon na akong plano. Kanselahin namin ang iyong account, anunsyo niya. Ang nagawa ng iyong pamilya ay hindi katanggap-tanggap at hindi namin nais na bayaran mo ito. Gayunpaman, pahalagahan namin ito kung makikipag-ugnay ka sa kanila at malinaw na hindi sila malugod dito hanggang sa malutas nila ang sitwasyon. Pinasalamatan ko sila at pinagsama-sama ang mga bata. Ngunit sa halip na umuwi, iniwan ko sina Anglika at Igor sa kotse at bumalik sa restaurant. Tinanong ko si Violeta Genadievna para sa isang detalyadong kopya ng tseke, kung ano ang eksaktong natupok ng aking pamilya at kung magkano. Nakatingin siya sa akin, ngunit sumang-ayon. Okay lang. Magiging maayos ang lahat, ipinangako ko. Ang tseke ay mas masahol pa kaysa sa naisip ko. Hindi lang sila kumain ng hapunan, nilamon nila ito. Premium starters, prime cut steaks, Kamchatka crab, premium bottles of wine, signature cocktails, chef inirekomenda na mga dessert. Kabuang bill mula sa kanilang talahanayan, 54,600 rubles. At gusto nila akong magbayad ng kalahati. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang notebook at nagsimulang mag-type. Sinabi ko ang lahat sa pinakamaliit na detalye. Nag-attach ako ng mga larawan ng tseke, mga kopya ng mga mensahe ng Yana na nagpapatunay sa oras at lugar, kahit na isang larawan ng mga bata na nagbihis bago kami umalis. Ang pamagat. Paano hinugot ng aking pamilya ang pinakamasamang scam at hindi lumayo dito?
Dahil ang isang bagay ay tiyak, naisip nila na ang kwentong ito ay magtatapos sa aking kahihiyan. Mali sila. Malinaw ang plano, subukang madulas ako ng isang bill ng restaurant para sa 27,300 robles, kalahati ng halaga na kanilang ginugol nang hindi nakaligo ng isang takip mata. Ngunit ang hindi nila binibilang ay ang kapangyarihan ng isang mahusay na kwento at ang network ng mga kababaihan na nasa tabi ko. Una, publish ko ang lahat sa kontakte, kasama ang bawat detalye sa bukas. Pagkatapos, pinalakas ng aking kaibigan sa marketing na si Anya ang post sa kanyang mga channel sa opisina, kung saan libong mga lokal na tagasunod ang nagsimulang magbahagi. Si Elizaveta, isang mamamahayag, ay nagdala ng material sa kanyang publisher bilang isang pag-aaral sa kaso tungkol sa pang-aabuso sa pananalapi na nakilala bilang isang biro ng pamilya. Si Regina, kasama ang kanyang matalim na channel, ay nagsabi, ang kalokohan ng isang pamilyang Moscow ay naging isang kalamidad sa reputasyon at ang biktima ay hindi tumahimik. Ngunit hindi ako titigil doon. Pinagsama ko ang isang detalyadong timeline na may mga schedule, mensahe at resibo at ipinadala ito sa bawat isa sa kanilang mga employer. Si Mikhail, ang aking kapatid, ay nagtatrabaho sa ang sektor ng korporasyon ng Rosgostra, isang kumpanya na ipinagmamalaki ng mga halaga ng pamilya. Si Dmitry ay nasa kagawaran ng edukasyon ng distrito. Yana, naghahain ng mga customers sa Sberbank Contact Center. Wala akong naimbento. Hindi ako nag-defame. Inilatag ko lang ang mga katotohanan na may mga tseke at mga kopya na nakalakip at naghintay. Ang unang signal ay nagmula sa Regina, 6 na oras pagkatapos ng paglalathala. Aga, ito ay isang bomba. Mayroon na itong 300 repost at galit na galit ang mga komento. Ano ang isang suklam na pamilya, hindi ito isang biro, kalupitan tumawa siya, halos euphorically. Tinamaan mo ang kuko sa ulo. Ang pangalawang tanda ay ang tawag ni Yana. Napasigaw siya na parang pinipilit nila ang kanyang buhay. Ano ang ginawa mo, Marumi? Tumawag lang ako ng boss ko. Tumatawag ang mga customer sa bangko na nagtatanong kung bakit nag-upa sila ng isang tao na gumagawa nito sa kanilang sariling kapatid na babae. Sinabi ko ang totoo, sagot ko, mahinahon. Mayroon bang kasinungalingan sa kung ano ang publish ko? Sinisira mo ang aming reputasyon dahil sa isang hangal na biro. Hindi, Yana. Sinira mo ito mismo kapag set up mo ang farce na ito. Nabitin niya ako. Sa susunod na 3 araw, ang aking telepono ay hindi tumigil sa pag-ring. Sumigaw ang aking ina, na humihiling na tanggalin ang mga post. Sumigaw ang aking ama, na hinihiling na itigil ko ang nakakahiya sa pamilya. Ipinagbigay, alam sa akin ni Mikhail, na si Tensely, na ang kanyang boss ay gumawa ng isang nagielo na puna, nakapagtataka kung paano ang mga personal na saloobin ay nag-iinis ng isang propesyonal na imahe. Ngunit ang nagbubunyag na tawag ay nagmula kay Tia Liuda, ang nag-iisa na mailakas ng loob na aminin ang katotohanan. Agatoshka, mahal ko, wala akong ideya kung ano ang pinaplano ni Yana. Akala ko ito ay isang hapunan lamang ng pamilya hanggang sa mabilis na pinalayas niya kami na nagsasabing ang bayarin ay nabayaran na. Ang boses niya ay nanginginig. Sinabi niya na ito ay isang sorpresa para sa iyo na maunawaan mo mamaya. Iniwan mo akong nag-iisa, Tia Liuda. Sa 2 anak, walang paliwanag, wala. Alam ko, anak ko. At nahihiya ako hanggang ngayon. Pagkatapos lamang ay natuklasan ko ang web ng mga kasinungalingan na pinagtagpi ni Yana. Sa aking mga magulang, sinabi niya na pumayag akong magbayad para sa hapunan bilang isang kontribusyon sa pagdiriwang ng pamilya. Para sa aking mga kapatid, na imbento na hiniling ko sa kanila na umalis na mag-isa kasama ang mga bata sa restaurant. Sa aking tiyahin at tiyuhin, isinumpa ko ito ang lahat ng aking ideya, isang pagsubok upang patunayan na may kakayahang ipaghawak ng mga responsibilidad sa maisapat na gulang. Ngunit ang katotohanan ay lumabas ng mas mabilis kaysa sa naisip nila. 2 lokal na mga channel sa GE ang kinuha ang kwento. Sa palabas sa umaga ng radyo, tinawag ito ng host na ang pinakamasamang biro ng pamilya ng taon. Ang restaurant ay naglathala ng isang opisyal na tala na sumusuporta sa aking bersyon at nililinaw na isinara nila ang aking account
dahil kung ano ang nangyari ng direkta ay lumalabag sa mga halaga ng aming pagtatatag ng pamilya. Ngunit nagsimula ang tunay na epekto ng domino nang lumampas ang kwento sa aking inaasahan. Si Anya, kasama ang kanyang mga kontak sa marketing, ay kumalat sa post sa mga profesional na grupo, kung saan sumabog ang talakayan tungkol sa aabuso sa pananalapi at etika sa korporasyon. Ang mga negosyante ay nagkomento, walang nagnanais ng isang empleyado na tinatrato ang kanyang sariling pamilya na tulad nito, isipin kung paano niya haharapin ang mga customer. Sa ikalawang araw, nakatanggap ako ng isang tawag mula kay Margarita Tamlina, nagtatanghal ng Cafe Sidade, sa Moskva 24. Agata, nabasa ko ang iyong kwento at nais naming mag-imbita sa iyo na magsalita ng live tungkol sa pinansyal na presyon sa mga pamilyang nag-iisang magulang. Mayroon kaming 12 ng mga manonood na tumatawag sa mga katulad na kaso. Ang kanyang tinig ay matatag, propesyonal. Handa ka bang ibahagi ang iyong karanasan sa pambansang telebisyon? Lumingon ang tiyan ko. Hindi pa ako nagsalita sa ZI. Ang ideya ng paglantad ng aking buhay sa libong mga estranghero ay nagparalisa sa akin. Ngunit pagkatapos ay tiningnan ko sina ang Lina at Egg, ang aking maliit na 8 at 6 na taong gulang na mandirigma, at narinig ang pariralang nagbago ang lahat. Nanay, kung makakatulong ka sa ibang mga ina na nalulungkot din, hindi ba ito sulit? Hinawakan ni Anglina ang aking kamay na may isang karunungan na ang mga bata lamang ang nasa tamang sandali. Huminga ako ng malalim. Wala akong pagpipilian. Nag-alis ako ng isang araw, isang bagay na halos hindi ko kayang bayaran, ngunit ang okasyon ay tumawag para dito. Isang buong linggo na mga sagot sa pag-ensayo kasama si Anya, post ng pagsasanay. Kasama si Elizaveta. Sa araw ng pag-record, ang aking mga kamay ay nanginginig ng labis na halos ibagsak ko ang aking kape sa pasukan sa studio. Ngunit si Margarita Petrovna, isang 50 taong gulang na babae na may malugod na hitsura, ay tiniyak ako mismo sa pagtanggap. Pag-usapan lang natin na parang matandang kaibigan tayo. Magsalita na parang sinasabi mo sa isang tao na talagang gustong marinig ito. 12 minuto. 12 minuto na nagbago ang lahat. Pinangunahan ni Margarita na may tumpak na mga katanungan tungkol sa pinansyal na presyon sa mga nag-iisang ina, tungkol sa trauma na ipinagkanulo ng mga dapat protektahan, tungkol sa kung paano ko nahanap ang lakas upang ibalik ang suntok. Ngunit iyon ay tinanong niya ang ano ang itinuro sa iyo ng karanasan na ito, na may isang bagay na click sa hangin. Nalaman ko na ang pag-ibig sa iyong pamilya ay hindi nangangahulugang tanggapin na mapahiya sa kanila, sumagot ako. Tumingin ng diretso sa kamera. Pinapanood ng aking mga anak kung paano ako nakitungo sa kawalang galang. At kailangan kong ipakita sa kanila, huwag bumiti at magpanggap na okay ang lahat kapag sinasaktan kanila, dahil lamang sa taong gumagawa nito ay may parehong apelyido na katulad mo. Tumahimik ang studio. Pagkatapos ay sumabog ito. Kalaunan ay sinabi sa akin ni Margarita na ang call center ay nakatanggap ng higit sa 200 mga tawag mula sa mga taong may katulad na mga kwento. Ngunit ang mga tawag na sinimulan kong matanggap sa bahay, ang mga ito ay nasa ibang antas. Ang mga malalayong kamag-anak na hindi nagpakita ng isang tanda ng buhay sa loob ng maraming taon, biglang naalala na umiiral ako, at galit na galit sila. Agata Alexandrovna Sokolova, Tia Galia, ang malayong pinsan ng aking ama, ay tinawag ako ng aking buong pangalan na parang ako ay pinarusahan na bata. Ano ang ginagawa mo? Mapahiya ang iyong pamilya sa pambansang telebisyon. Ang iyong lola ay babalik sa kanyang libingan kung alam niyang naghugas ka ng maruming labahan sa publiko. Binigyan nila ako ng isang bayarin para sa 27,000 rubles na hindi ko mabayaran, Tia. Pinahiya nila ako sa harap ng aking mga anak para masaya. Ano ang dapat kong gawin? Umiti at lunok. Ang mga bagay na ito ay nalutas sa mga pamilya, hindi sa mga palabas sa tsismis. Nalutas na ito sa loob ng pamilya, tuyo akong sumagot. Pinili nilang ipagkanulo ako. Pinili kong hindi manahimik. Ang pag-uusap na ito ay paulit-ulit na may mga pagkakaiba, 100 beses. Nahati ang pamilya. Ang mga nag-iisip na ang kilos ni Yana ay hindi mapapatawad at ang mga nag-iisip na ang aking reaksyon ay mas masahol pa. Si Regina, na publish muna ang aking kwento, ay nagbabala sa akin ng madali.
Mag-ingat. Tinatawag ni Yana ang lahat, sinusubukan na ayusin ang isang counter-offensive. Nais nilang magpadala ng mga titik sa network na nagsasabing na imbento mo ang lahat. Hayaan silang ipadala ito, sumagot ako, nang hindi kumikislap. Mayroon akong mga tseke, mga mensahe, mga saksi. Hayaan silang subukan. Samantala, ang positibong epekto ay labis. Ang mga mensahe ay dumating mula sa buong bansa. Ang mga iisang ina mula sa Perm kay Rostov ay nagbahagi ng kanilang sariling mga kwento ng pinansyal na blackmail at pagmamanipula ng pamilya. Isang babae ang sumulat, ang iyong katapangan ay nagbigay sa akin ng lakas upang sabihin sa aking kapatid na hindi ako maaaring maging kanyang abay na babae kung nangangahulugang gumastos ito ng 200,000 rubles sa isang damit, paglalakbay at pagdiriwang. Salamat sa pagpapakita na ang mga pangangailangan ng aking mga anak ay dumating bago ang mga inaasahan ng ibang tao. Ang isang diborsihado na ama mula kay Rostov ay sumulat, iniwan din ako ng aking pamilya nang maghiwalay ako. Nakakakita ka ng hit sa likod na naniniwala ako na maaari akong humiling ng paggalang. At pagkatapos ay napagtanto ko, hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa lahat ng mga tao na, tulad ko, ay naiwan na kasama ang panukalang batas, literal o metaphorically, habang ang iba ay tumawa at naglakad palayo. Ang aking kwento ay naging isang raling pihihi. At ako, hindi ito titigil. Ang mga mensahe ay hindi tumigil sa pagdating. Ang isang tao mula sa Omsk ay sumulat, ginagawa ito ng pamilya ng aking dating. Inaanyayahan nila ako sa mga mamahaling kaganapan at pagkatapos ay sisihin ako sa hindi ko mabayaran. Ang iyong kwento ay maunawaan ko na hindi ako isang masamang ama para sa pagtatakda ng mga limitasyon sa pananalapi. At pagkatapos, tulad ng isang alon, ang mga kahihinatnan ay nagsimulang kumalat. Sa pagtatapos ng linggo, si Jana ay inilipat sa tanggapan sa likuran, sa teknikal na hindi pinaputok, ngunit ang kanyang karera ay nakatang. Si Mike Hyle, na nakikipaglaban para sa isang promosyon sa loob ng 2 taon, ay ipinasa ng walang paliwanag. Si Dmitry, ang direktor ng paaralan, ay tinawag. Para sa isang iingat na pag-uusap, matapos ang mga magulang ng mga mag-aaral ay nagreklamo tungkol sa kanyang pag-ugali. Makalipas ang 1 buwan, tumunog ang telepono. Ito ay si Violeta Genadievna, ina ni Roman. Agata, narito ang iyong pamilya. Binayaran nila ang bayarin. At nag-iwan sila ng isang sobre. Sa loob, 50,000 rubles at isang tala mula sa aking ina, paumanhin. Ang iyong ama ay nakakuha ka ng trabaho. Walang mga yakap, walang mga hapunan sa pagkakasundo. Nakalakip lamang ang mga kontak, malamig bilang isang kontrata. Ang aking ama, sa pamamagitan ng mga kakilala, ay nakakuha ako ng posisyon bilang head nurse sa isang pribadong klinika. Salary 1.5 beses na mas mataas. Naipasa ang impormasyon sa pamamagitan ng Misha. Hindi man lang nag-abala na tumawag. Pagkalipas ng 3 buwan, pinaputok si Jana. Tinawag niya akong lasing, 3:00 ng umaga. Masaya ka na ba ngayon? Nawalan ako ng trabaho. Dahil sa iyong iskandalo. Hindi ito isang iskandalo, tama. Ito ay hustisya. At naghang ako. Sa aking mga kapatid, tumawid lang kami ng mga landas sa kaarawan ng mga bata. Dry greetings, 2 pangungusap tungkol sa panahon. Minsan nagpapadala si Misha ng pera sa kanyang mga pamangkin. Kasama ni Dima si Angelina sa kanyang bilog sa pag-aaral, ngunit nagsalita lamang kami sa kanila. Tumawag ang aking ina minsan sa 1 buwan. Kumusta ang mga bata? Mabuti. Siguro sa bagong taon. Mayroon na tayong mga plano. Naiintindihan ko. Ang kwento sa mga network ay namatay sa loob ng 2 linggo. Malaki ang Moscow, ang bawat tao'y may sariling mga laban. Minsan o 2 beses, pinigilan ako ng mga estranghero sa kalye. Ikaw ba ang mula sa restoran? Tumango ako. At lumipat ako. Nakilala ko si Jana makalipas ang 6 na buwan sa supermarket. Manipis, may edad, nagtutulak ng isang cart na puno ng mga produkto mula sa istante ng benta. Kamusta? Nagbulong siya. Kamusta? Ngayon nagtatrabaho ako sa isang call center. Para sa mga mumo. Pasensya na. Tumalikod ako. Sumigaw siya.
Sinira mo ang aming pamilya. Hindi ako lumingon. Sa ibang araw, tinanong ni Angelina. Nanay, bakit hindi na tayo pumunta sa bahay ni Lola? Dahil gumawa siya ng masamang pagpipilian. Ngunit humingi siya ng tawad. Ang paghingi ng tawad ay walang ibig sabihin kapag nasira ang tiwala. Tumango ang aking anak na babae. Naintindihan ko. Hindi na umiiral ang pamilyang Sokolov. Mayroon pa ring mga tao na may parehong apelyido na, paminsan-minsan, mga landas sa pagtawid at magpanggap na hindi makilala ang bawat isa. Minsan, sa parke, nakikita ko ang iba pang mga pamilya na tumatawa, magkayakap sa isa't isa. Para sa isang segundo, naramdaman ko ang isang bagay tulad ng pagnanasa. Pagkatapos ay naalala ko ang hapunan na iyon. Ang mga mata ng aking mga anak na babae, na puno ng takot. Ang panukalang batas para sa 27,000 rubles. Hindi. Hindi ko ito pinagsisisihan. Ang ilang mga tulay ay hindi lamang sumunog. Dapat silang ma-detonated, nabawasan sa ruble, upang hindi kahit na ang memorya ng kung ano ang mga ito ay nananatili.